Magandang buhay sa inyo mga kahabi. Gusto lang nating pagbigyan yung mga request na Kuya Lito, sana makita namin uli yung alaga at yung mga overflow mo na parang medyo matagal namin hindi nakikita yung setup. So sa totoo, ako ay nabibisi So kaya hindi tayo nakakapag video. So nabisi tayo sa mga paggagawa ng mga aviary, mga kulungan ng ibon at mga extension ng bahay. So yun yung trabaho natin ngayon. So dito ito yung ating setup kung saan almost siguro mga 2 to 3 years na ang setup na to, na until now ang gamit natin ay yung ating overflow pa rin. So ito yung ating mga adjustable overflow. Ayan. Kung makikita nyo nga yung ating adjustable, medyo marami ng stain sa tagal. Pero habang nakikipag-usap ako sa inyo, mag-water change tayo. So sa ating pag-water change dito, ito yung pinaka madaling paraan lang bago ako magpakain ng isda. So hindi ko masyado kasi siyang natututukan. Sa totoo, itong ating alaga na to ay isang beses na ako magpakain. Yung mga yan, isang beses lang tayo magpakain at hindi ko natututukan talaga to. Kaya lang dahil nga yung setup natin ay maganda, kaya yung kung mapapansin nyo, walang dumi. Pero yung ating mga makikita nyo yung ating mga sump, under sump sa ilalim, pakikita ko sa inyo. So sa pag-water change, kasi nga ito ay naka-automatic, pwede ko siyang sa cellphone mag-water change, pwede rin dito sa kanyang meron ako dito. Pag pinindot ko to, iilaw ito, mag-water change siya ng 2 minutes. So sabihin mga 10% lang ng tubig. Then simultaneously, etong ating mechanical floater na to ay pag nala-sense niya na nagbabawas tayo ng tubig, nagdadagdag naman to at the same time. Para yung temperature ng tubig ay hindi nababago. So simultaneous, nagtatanggal, nagdadagdag. So ganun po nag-work itong ating Tapos sa mga nagtatanong sabi ko nga kasi ang alaga natin ay flower horn. So itong flower horn natin hindi masyado hindi masyadong madumi sa tubig, unlike ng mga goldfish na talagang kailangan nating palit palagi ng ng ating mga foam. Itong foam natin na to, almost na to. Kumbaga huling naglinis ako nito, I think parang mga 8 months ago. So until now, ito pa rin yung foam. So ang ginawa natin, foam muna. Tapos ito yung mga bato. Pebbles ito, ginawa natin. Tapos yung kabila, ito na may mga ceramic ring. May lava rock sa ilalim. Then hindi gumagana ngayon yung airstone ko So ito yung ating K1. May mga may mga supposedly mas magandang gumagana to. Kaya lang hindi ko pa napagana ngayon kasi na-busy nga ako. So hindi siya ngayon umaandar, pero okay lang. Then yung huli, ito yung nandito yung motor natin kung saan meron tayong 3000 LPH na submersible pump. Yan. Nandyan. So, mapapansin niyo to, hindi to gumagana. So, habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo, bubuksan ko muna to. Yan, umiilaw yan. So, sabihin, ito yung time na habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo, ay nag-water change tayo. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, hindi yan gumagana ngayon. Mamaya, aandar na yan. Tapos, ito naman, dahil nag-water change ako, yung ating overflow na naka-active na, almost 3 years nang active to. Ayan, umaandar na. Umaandar pa, pero mamaya ko hihina yan. Ayan, kung makikita nyo yan, dahil nag-water change tayo, ayan, bumabagsak na yung tubig. So, nagdadagdag na siya ng tubig. Then, sa taas naman, nagbabawas na siya ng tubig. So, yun. Kaya, ang kagandahan nitong setup na to, itong isda natin dito, never nagkasakit. Never nagkasakit. Kahit na ako busy, kahit na ako ay
laging wala. Pag napapadaan ako sa kanya, pinipindot ko lang yung pinipindot ko lang kasi kusa na siyang magpapalit ng tubig, at the same time kusa na rin siyang magdadagdag ng tubig dito sa atin. Yan, kung eto bumabaw. Oh. Kaya nga tong setup natin, taon na tong setup natin na to. Dati itong goldfish ang nakalagay. 'Di ba? Na inabot niya to, goldfish ang nakalagay, hindi ko nalilinis, oh. Hindi ko naliliha. So pwede ko tong lihain uli pag nagkaroon tayo ng pagkakataon. Lilihain uli natin 'yan. 2000 grit na liha ang ginagamit natin. Kaya nga, ayan, pagkakatapos kong mag water change, yan, nag-water change pa yan. Kung gusto nyong makita ang tubig niyan, kung saan pumupunta, dito sa labas natin, pakikita ko sa inyo. Dito sa atin sa labas, ayun. Ayun, tumatapon ng tubig niyan. Yan. So, nakarekta yan. Dati yan may pipe dyan eh. Natanggal ko na rin yung pipe natin dyan. Yan. Kaya, nasa labas, ayun, ang tubig niya, nagpapalit ng tubig yan doon. Kaya nga, yung pagpapalit, napakadali. Actually, sabi ko nga, ako ay, nakakapagkape pa tayo habang nakikipagkwentuhan sa inyo. At nagpapalit ng tubig. Then, after kong mag-water change, ayan, tapos na rin. Tapos na, namatay na yung ilaw after ko mag-water change. Then, saka naman ako nagpapakain. Kasi ang ginagawa ko, kasi pag po kayo nag-water change ng kakakain lang, kung mababago yung klima, baka mahirapan siyang matunawan. So, sa pagpapakain naman, ito yung kanyang food. Nakababad to sa microbest. Actually, ito. Ito maganda sa tiyan to eh. Nakababad siya sa microbest. Ayan yung pagkain natin. Yan. So, yan. Ang ating pagkain. Ngayon, since ito ay floating pellet, ito naman, pwede kong i-adjust. I-adjust ko siya sa floating. Yan. Kasi pag floating pellet, pag pumunta ang pellet dito, kakainin niya. Since naka-floating yan, sarado yung ibabaw niyan, ang bukas niyan ilalim. Yan, ang ilalim nakabukas. Para yung food ay hindi masayang. So, ganyan siya nag-work. Ganyan nag-work yung ating sistema. Kaya, napaka-convenient na maglinis. At the same time, sabi ko nga, the more na malaki ang ating filtration system, mas tipid, at the same time mas hindi sila nagkakasakit. Yun. So salamat po at pasensya na kay Kuya Lito. Ngayon lang uli nakapag-video. Sa susunod uli, mag-video tayo uli at bubuhayin natin ang ating mga overflow na medyo matagal-tagal tayong hindi nakagawa. Salamat po sa inyong lahat.